Diablo at Satanas na inihagis dito sa lupa. Yan ang manunod. Yan ang pinanggagalingan ng kasalanan na kung saan isinisik-sik niya sa isip at isipan at kaluluwa ng tao. Ang alin, labanan, hindi pasakop sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Upang ang tao ay mararamay sa kanyang ginawang kasalanan na namumunga ng kamatayan. Wala na, kapatid, na gagawin ng Diablo Satanas na ito, malaking dragon o matandang ahas, kundi kumukuha na lang ng karamay sa darating na panahon na itinakda ng karawan ng Ama upang lipulin ang mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya nga't mga minamahal na kapatid, napakatindi po ang kalaban. Kaya dapat po nating labanan. Diablo Satanas o malaking dragon o matandang ahas. Dahil ang kapatid, ito po ang kasaysayan ng banal na kasulatan. Ano ang ginagamit ng Diablo at Satanas upang madayang tao at mawala ang pananampalataya sa Diyos? Ito ang layunin niya. Na kumukuha siya ng karamay upang labanan ng Diyos, maalis sa pananampalataya ng tao sa Diyos. Ano ang ginagamit ng Diablo? Unang-una na po, nang dadalawang tao doon sa halamanan ng Eden, sina Adan at Eva. Dahilan ang Ama ay nagbigay ng kautusan na sa loob ng halamanan, maraming bunga ng punong kahoy na maaaring kainin nila. Datapwat yung nasa gitna na bunga ng puno ng kahoy, ng pagkaalam ng mabuti at ng masama ay buwak. Kakanin ni salingin. Dahilan sa kanila, pag iyong kinain, sila'y walang pagsalang mamamatay. Yun ang ginamit at pangtukso ng Diablo kina Adan at Eva, lalong-lalo na si Eva, na sinabi, ipinagbawal pa ng Amang Diyos o ng Diyos na kayo'y kumain ng puno ng bunga ng puno ng kahoy. Ay hindi, makakakain kami datapwat. Yung bunga ng kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay yaon ang ipinagbabawal sa amin. Na nagsabi nga, kapag kami kumain, mamamatay kayo. Anong sinabi ng Diablo? Hindi kayo mamamatay. Mabubuksan ang iyong mga mata na matutulad kayo sa Panginoon. Kaya kita mo, kapatid, unang pagtukso ng Diablo na ginamit ay pagkain. Dahil pagdating sa pagkain, marami. Ika nga, mga titiso, masusumpa. Lalo-lalo na po sa ating kapanahunan na karamihan, marami na ang nakakaranas ng pagkagutom. Kaya't ang pagtukso ng Diablo pagkain, na gaya nandoon ay pagsalansal ni Eva at kumain din sa Adan na itaboy sa lamanan ng Eden unang paraiso. Kaya kita nyo, kapatid, kung iisipin nyo, wala sanang kadalamhatian, kamatayan, sakit na dadapo sa mga tao kung hindi naalis o nataboy sa lamanan ng Eden. Hindi sila magtatrabaho, kakain na lang. Mabubuhay magpakailanman. Dahilan, kapatid, nang sila'y taboy, tunay na pinabantayan ng Ama ng mga kirubin at serapinis ang halamanan ng Eden upang sa magkagayo hindi na makabalik sina Adan at Eva. Dahilan pag pitas sila ng bunga ng puno ng kahoy doon sa halamanan ng Eden, hindi na sila mamamatay. At kita nyo, kapatid, ang tao ng nilalang ng Panginoon walang kamatayan. Hindi maghihirap, kakain na lang. Datapat lang sila itaboy. Ito ang kasumpang nangyari sa tao na hanggang sa ngayon siyang naghahari at pinipilit agawin ng Panginoon upang tayo ay maibalik. Gaya ng larawang maibalik sa paraiso o lamanan ng Eden. Dahil nandito po ang natakda kina Adan at Eva nang sila'y maitaboy sa lamanan ng Eden o paraiso. 3:19 ng
In essence, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat dyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok. Sa alabok ka. Kita mo kapatid, magpapawis ng tao ng matapoy sa lamanan. Upang alin, kakain lang. Hanggang siya'y mauwi. Sa kung saan siya ay nakuha. Dahilan ng tao. Sa pagkalalang ay sa alabok ng lupa. Kung hindi lang sila sumuway sa kautusan at hindi sila nagpatukso sa matandang ahas sa tinatawag na Diablo at Satanas, kapatid, walang kadalamatian, ni walang kamatay, ni walang pagkagutom. Kaya kita nyo kapatid, ang nakapangyayari, 2 tao pa lang. Yan ang kasaysayan na ang Ama tirit na binubukat sa ating puso't isipan at kaluluwa ng bagay nito sa pagkain. Wag na wag. Ika nga matutokso. Wag. Ika nga pahihikayat upang sa magkagayin mawala ang iyong angking buhay. Gaylan din si Esau. Sino rin si Esau? Panganay na anak ni Jacob. Yang pangkapanganay na yan ay napakabanal sa harapan ng Panginoon. Sa minsan lang na pagkain kanyang hindi pinahalagan yung pagkapanganay na anak. Kaya doon natakbo si Esau. At kita nyo kapatid, pagkain pa rin ang ika nga pagkakumpa. Kailan naalis ang isang napakabanal sa harapan ng Ama, yung mga panganay. Panganay si Esau. Datapot sa pagkain kanya, ipinagpalit ang kanyang pagkapangalan. Ganun din ang ating Panginoon Kristo kapatid ng tuksoin ng Diablo. Unang-unang pagkain. Dahil ang sabi nga ng Diablo, yung mga bato sa iyong harapan, alam niya, 40 araw, 40 gabi, na nag-ayuno. Hindi kumain, hindi uminom. Alam niya gutom. Kaya sabi ng Diablo sa ating Panginoon Kristo, yung mga bato sa iyong harapan, gawin mong tinapay. Sabi naman ng ating Panginoon Kristo, hindi lahat ng ika nga, hindi lahat ng ika nga, hindi lang tinapay ang ikabubuhay na tao, kundi sa mga salita. Katapos dinala sa isang mataas na kalagayan, nasa takong kalagayan na mataas, na nagsabi, magpakihulog ka, ikaw ay sasakluluhan ng iyong mga ngel. Ang sinabi naman niya, huwag mo tuksuhin ang Panginoon. Dahil ang sabi nga niya, nakukulang na ikaw ay sasakluluhan ng iyong mga ngel. Datapot sinabi rin ang ating Panginoon Kristo, nakukulang din na huwag mo tuksuhin ang Panginoon. Kahit kita mo, pag sa ating Panginoon Kristo, yung ginamit ng Diablo, hindi lang pagkain, pati ang karangalan. At ang ikatlo, nung siya'y napunta na sa banal na syudad, nagsabi ang Diablo, lahat ang iyong nakikita, lumuhod ka lang sa akin, mapapasa iyo lahat. Kayamanan, hindi rin nagpatukso ang ating Panginoon. Kaya nang maramdaman ng Diablo o Satanas, hindi nagpatukso ang ating Panginoon Kristo, siya'y lumayo sa kanya. Kaya nagsabi, pasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang Diablo, kayo'y kanyang lalayuan. Sa ngayon kapatid, ito ang mga ginagamit ng Diablo, na lalong-lalo na po sa pananampalataya sa ating kapanahunan. Napakaraming sumibol, napindig na pananampalataya, wala naman po sa katotohanan. Nangangako sa anong paraan, pagkain. Dito, pag kayo napabilang dito sa aming pananampalataya, lubos kayong hindi mapupuntong. Meron man kayong mga problema, matutulungan kayo. Makakapunta pa kayo sa ibang bansa kung gusto nung niluloob ninyo. May mga pensyon kayo. Kita nyo mga minamahal, ang ipinapangako, bagay na nangawawala. Hindi kagaya sa atin, ang pangako buhay na walang hanggan.
tataan sa kaharian ng Diyos. Yung bagong langit at bagong lupa na hinihintay natin. Hindi natin nakikita. Ngunit ang kanilang ipinapangako sa bawat mananampalatayang nakabilang sa kanila, bawang nakikita. Kaya ang pananampalataya, kapatid, ayon kay Apostol Pablo sa Roma, mga bagay na di nakikita. Dahilan ang mga nakikitang bagay ay hindi magpakailan-kailanman. Datapot ang mga bagay na di nakikita, magpakailan-kailanman. Kaya kapatid, ito po. Kaya kung minsan kakakakitaan nyo, nalin ang bawat kataga o salita ng Ama na ikanyang ipinapangako. Mga bagay na hindi nakikita na dapat sampalatayanan ng bawat isa sa atin. Kaya, magpakailan naman na. Kaya dito, wari bagay binubuksan ng Ama sa ating paglalakbay na naman itong taong ito. Na huwag tayong patukso sa pagkain, sa kayamanan, at sa ating karangalan o kapangyarihan. Yan, kapatid, ang marapat po natin iwasan tayo huwag matakwil ni mapunta. Ngayon, mga minamahal, paano ang ginawa ng dyablo upang may pasok ang kasinungalingan sa mga tao dito sa sanglibutan? Kita nyo, kapatid, talagang makapangyarihan din naman na pilit isinasaksak hindi lang sa puso't isipan kundi kaluluwa rin ng dyablo ang kasinungalingan sa lahat ng tao dito sa sanglibutan. Paano po yan? Narito po, mga minamahal na kapatid, dito po sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 13, mga minamahal, ito ang ginawa ng dyablo upang may pasok ang kasinungalingan sa lahat ng tao dito sa sanglibutan. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Mga bibig di ginagawa, nagsasalita. Bibig ng dragon, bibig ng hayop, bibig ng mga bulaang propeta na alin ang lumalabas dito? Tatlong espiritong karumal-dumal na gaya sa mga palaka. Anong larawang nakikita natin sa palaka? Salita ng salita. Kakapwa. Pawang, hangin, walang halaga. Yan, kapatid. Kaya nga't malimit itong mga bulaang propeta na napakagaling magsasalita. Tatapot yung mga salitang yun, karumal-dumal sa Panginoon. Bakit kasi? Hindi nanghihikayat sa kaligtasan, kundi pawang kasinungalingan na lubos din upang ang mga tao gaano man na libutin nila ang buong sanglibutan sa bawat tao. Manghikayat lang upang alin, gawin nila makapitong beses ang espiritu ng tao na karapat-dapat sa impyerno. Kita mo, kapatid? Bakit kasi? Yung mga talak o sa mga sinasabi nila, pawang karumal-tumal. Gaya ng palaka, pawang hangin lang ang lumalabas. Maliban pa dyan, hindi lang yan. Bibig ng dragon, bibig ng hayop, bibig ng bulaang propeta. Marami pa po. Narito po, kapatid. Dito po pa rin sa 12:19. Kung paano inihagis ang dyablo, at Satanas dito sa lupa kasama ang mga anghel. Nakasama niyang nakipagdigma sa kalangitan. Ay hagis din. Kaya marami. Pati anghel ng dyablo na nagsasalita rin ng pawang kasinungalingan o karumal-tumal na espiritu. Ganon din, kapatid, na napakarami. Dahilan, ayon po sa animal,